sa agrikultura, climate change ug uban pa. Hala, timing kaayo niya ra masulbad ang mga problema sa katawhan labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sabag imo mga higala nga mag-tech talk na ta. Ania na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabungaan? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radio Pilipinas o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Kita mahinong danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Katawa para sa kalambuan TikTok. Yes, good afternoon. Majong hapon mga higala. Good afternoon dinhi sa atong panaguban sa atong tulumanon. Tech Talk. Di na to makauban karong taud-taud ang ato nga mga kaubanan sa DYDC. Si Miss Mikay, no? Karong taud-taud. Si Glody Kayonda atong makauban karon uban sa ato nga guest this afternoon mga higala nga mao si Dr. Justin Bennett Milyado. So may tungod ni sa kuan, may tungod ni sa kining mahitungod ni sa understanding mosquito-borne diseases. Okay, so ni ana ang ato nga mga kaubanan si Glody Kayonda. Yes, Ma'am Gemma, daghang salamat og maayong hapon kanimo diha og sa imong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sugod sa Southern Leyte. Og mayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong programa karon ang Tech Talk. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayonda ang inyong makauban karong hapon. Og para sa mga wala pa naka-follow sa Facebook, official Facebook account sa DYDC FM 104.7, i-search lang sa Facebook mga higala, VSU DYDC 104.7 FM. Og ingon maghapon ang Facebook account sa Radyo Pilipinas Sugod. Og karon mga higala, alain na usab nga eksperto gikan sa laing departamento sa Visayas State University. Karong hapon atong makauban si Dr. Justin Bennett Milyado, Assistant Professor 4 sa Department of Pest Management sa Visayas State University aron hisgutan ang mahitungod sa mosquito-borne diseases. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon na, Sir Glody and Ma'am Jama. So ako di si Justin from Pest Management. Unya karon kay pauso naman po ang ulan, padung na ang rainy season. So I think very analanggod siya, very timely ang atong topic karon para sa lamok og mga istoryahan na tungod sa dengue and so on. So very excited mi tanan niya mag-share sa among mga knowledge dire. Thank you for inviting me. Oo. Ma'am, before diving into the different diseases no nga caused by mosquitoes, unsa man gining mosquito-borne disease o disease
Okay. So, right into topic din na. So, ang ato nga ginatawag no nga mga mosquito-borne diseases. So, any siya nga mga disease nga mag-require siya sa vector which is ang atong lamok. So, ang vector siya ang mag-transfer from one person to person, pwede pod from a source to a person para mag-cause siya og disease. Mo nang atong tawag nga mosquito-borne diseases. Okay, ma'am, good afternoon. Kini si Gemma ug June Antegra de diri sa Master Control, no? Pagpanguna sa atong station manager si Dindo Alaraz. Ma'am Justin, kini si Dia nga maong matang sa mosquito. Lahi po ni si Dia sa kining kuan kanang atong career sa dengue. Bali, ma'am, kung ang ato nun, general term ang ato ginatawag nga mosquito-borne diseases. Unya, lahi-lahi sila nga mga types of disease nga pwede siya i-classify no under sa mosquito-borne diseases. So apil na dihang atong dengue no kay ang lamok man gihapon ang mag-carry sa dengue from one person to another or from a host to another. So apil na pod ang uban naton nga mga sakit like malaria, ang atong mga chikungunya, Zika, mga ingana sila no. So tanan nga disease sa tawo or maski sa animals no, ginatawag siya nga mosquito-borne diseases. Okay. O sige ma'am, kay kahibaw kung nakanaminaw nato karon, makahibaw sila kalabot nga natong pagaisgutan kining kalabot sa kining mga lamok. Okay. So, ma'am, kining mosquito-borne diseases, unsa magi species sa lamok ani nga culprit gyud sa ani nga mga sakit? Na ba ni kuan specific lang nga species sa lamok? Sakto na sir no. So nindot siya nga question kay kung kita na ang mga uban nga tao na mag-assume na maski unsa lang nga lamok pwede ka matakdan sa dengue if makagat ka for example. Pero ang atong nga dengue nga disease no, gina-transmit lang siya sa mga Aedes mosquito unya. Dili pagud siya tanan nga Aedes nga mosquito. So ang mga famous nato nga carrier ang ato ginatawag nga vector no, mo na siyang Aedes aegypti o Aedes albopictus lang. So sa malaria naman mga anopheles naman sila nga mga lamok unya naapod tay mga culex nga lamok. So naay mga specific nga mga vectors or carriers para sa lahi-lahi nga klase sa mga disease. Wait ma'am, pag lamok kunyari specific species sa lamok, naano ginadiha ang disease sa iya or naapay laing hinungdan nganong nakakuha siya ng virus? Tinuod sir no. So naatay uban pod ng mga thinking nga mag-assume lang sila nga basta nakagat ka sa lamok, ang katong lamok nga to kay infected na siya dayon. So infected pod ang term sa ila no. So ang ato mga lamok manggod dapat na sila source pod sa depende kung virus ba siya or katong atong malaria nga parasite or kung nematodes, mga ingana, no? So, either ang source, pwede pod nga infected na daan nga tawo, pwede ra pod ato ginatawag nga mga reserva, pwede pod mga animals. Kunwari, ang mga animals, kay pwede manggod sila mag-carry sa mga disease nga matransmit pod sa tawo. So, atong tawag na mga zoonotic diseases. So, ang zoonotic diseases, gikan sa mga animals, nga pwede siya ma-transfer sa mga tao. Naapod uban yung mga diseases, kunwari, ang dengue, pwede siya nga ginatawag nato nga transovarial. So, ang transovarial, halin sa nanay nga lamok, kung mangitlog siya, ang iyang itlog ato, kung magbuto ng iyang mga anak, infected na to sila sa dengue nga virus. So, pwede po din nga daghan nga kinds of, nga pwede maging source sa parasite. So grabe din ma'am no. So gikan sa usa ka source po mukuan sa lamok and then lamok to humans na Yes, ang sir. Mauna siya ang nga transmission no. Magka-outbreak kita. So ang requirements naman sa outbreak nato yun, dapat na ay mauna na source. Mauna siya nga kunwari ang diri sa aton sa baybay no, magingon sila nga naanay 10 nga infected sa dengue. Unya, pagka next week or after 2 weeks, kay naging 200 na, no? Kay naa namang good source. So, habang gadaghan ng source, since naa matadaan lamok nga present diri nga Aedes, so, mas madaghan na pod ang sources nga pwede pagkuhaan. Unya, magdaghan pod ang atong lamok. So, very exponential ang pag-rise sa mga cases. So, inga na siya. Pero, in the first place, ma'am, nganong mamaak man sa ang lamok? And, naabay certain nga kuan nga babae lang unsay timaylan sa babae o lalaki nga lamok sakto na both sir. ba na siya mamaak? Oo no. So kana pod ang sa among subject na sa med and vet na mga subject kana pod among gina-reiterate sa mga estudyante po nato. So dili tanan nga species sa lamok mamaak. Unya dili pagud ang lalaki mamaak. So ang babae nga lamok
mamaak ra na siya kay usually need nila og protina. So ang dugo nato very good source of protein ang atong red blood cells. So mao nang ilang nga gamiton ang protein para maka-create silang mga itlog. Kay protein rich man ang itlog, di ba? So kanang ilang rason. So sa uban nga mga stages kung dili man nila need mangitlog, wala man na sila actually ga pamaak. Unya dili pagud tanan nga species sa lamok mamaak, no? So naapoy mga uban nga species, uban nga genus sa mga lamok nga plant sap lang ila kaunon or kung kunwari ang uban nectar, naputay mga species sa lamok nga mga unpod og lahi nga lamok so mga ingana. Sa pag-eliminate aning mga lamok mamba, unsay mga way okay lang ba kay naman sa ato gud naanda nato magdaob lang ta diri kay para mawa siya, pero ang tinuod gud dili siya totally nga ma-eliminate. Tinuod ba na siya, ma'am? Tinuod ko na, sir, no? So depende po mauna nga dapat mahibaw-an nato ang target nato kung unsa siya nga lamok. Kay ang dengue nga lamok lahi ang iyang preference, ang iyang life cycle, lahi ang iyang biology compared nato sa lamok nga pang malaria, for example. So kunwari kung dengue gud ang atong problema, dapat maintindihan nato kung paano siya mag-breed. So ang dengue manggod, syempre, 'di ba, kung ma-remember sa atong mga higala dire, no, ang atong disease pyramid nga ginatawag. So para magka-disease ka, dapat naa kay vector, which is ang atong lamok, naa kay source, no, sa parasite man ba or sa virus kung dengue, unya dapat naa kay susceptible nga host, which is ang other mga persons around, no. Unya ang fourth ana nga ga-surround sa ila kay time and place. So, dapat mag-occur sila at the same time, at the same place, no? Unya, paano man nimo ma-break ang cycle ana? So, dapat dili ka mag-create sa environment nga present sila tanan. Okay? So, intindihon nato nga ang atong dengue nga lamok nga ang Aedes, small water container siya nga breeder. Wala siya ga pangitlog sa suba, wala siya ga pangitlog sa mga dagko nga kind sa mga tubig, no? So dira siya sa mga tubigan, sa atong laton, sa balde, sa mga ingana. Unya dili pagud siya masyado mangitlog sa dirty nga kind, no? Sa mga hugaw nga tubig. So kana atong i-consider nga dapat kung i-prevent nato nga magdaghan ng atong lamok, kay syempre kung walay lamok wala may mag-carry sa dengue, di ba? From one person sa atong source pakadto sa usa. Unya, so mao na nga dapat kung i-break na tong life cycle sa dengue, dito ta focus nga kuhaon ng ilang mga breeding site, no? Kung Anopheles naman, ang Anopheles kay sa running water man sila. So kung ang imong target kay malaria, dili ka ang imong efforts dili siya sa mga container nga imong ipang taob or ipang labay, no? Dito ka dapat nakadirect siya sa ilog, no, sa rivers nato kay dira man sila good mag-breed. Man na siya nga atong biocontrol ang atong mga control programs dapat kahibaw ka kung asa sila good ga-breed para sakto ang target, no, dili sayang ang atong efforts unya ang kanang pag dabok Pagdaog. Dabok manggod sa hiligay no. So ang pagdaog ay na, sir, syempre dili manggod na siya makapatay, no? Kay usually Bugaw lang gina niya. Maka-drive away lang siya, no? So wala sa imong balay, na siya spikas, sa silingan na siya nor dito sa ano. So unya kung mag-stop ng imong pagdaog, mabalik ra man gud na siya gihapon. Mauna po gibugaw ra yun, gibugaw lakaw sa lakaw. Ipukaw Pero ra balik ra. para siya nimo, mabalik ra na siya gyapon unless nga naatay mga chemicals diha, for example nga magtakod nila during daob or fogging nga makapatay good, no? Okay, kanang kini bang tanang matang sa lamok, ma'am? Kuan peligro ba jud sila? Wa bay lamok kabuutan? Kanang dili magdag sakit para bas tao ba na mga toxic nga mga tao, di mapoy mga tarong-tarong nga mga tao. Ang lamok pod ingana ba pulo sila makapatay kay kaning sa dengue kanang kada si Jano kay bago pa gani ko dihay ko'y friend namatay in taon tungod sa dengue. Unja kadto pong malaria na apoy ingon ana. So mo naman ta wa ba jud buutang lamok. Kana, no? So actually, ma'am, parehas man po sa uban nga mga insekto, no? Dili man tanan nga lamok god kay makadaot sila, makapatay. no? So Okay, makapatay, no? So tulo ang atong pinaka-importante, although napagod mga uban nga mga magdala pod og sakit, pero ang kaning tulo ra god nga pinaka-importante nato nga mga vectors or carriers sa atong sakit, kaning Aedes, Anopheles ug Culex kanang atong focus karon. Unya, naka-mention ko ganina nga naapoy mga species sa lamok nga mga unpod sila lamok. Oh? No? Oo, Mangunay nahingan po na. day sila, ma'am.
Oo, naay mga on. So, Oo. ang kitikiti na natag Oo. ginatawag nga species nga toxorhynchitis, no, makita siya diri sa pangasugan, diri sa likod lang sa Vizca. Kanang ang iyang kitikiti arang dakua, mao nang ginatawag siya nga elephant mosquito or Oo. carnivorous siya nga mosquito. So, ang iyang kitikiti, mga on siya kitikiti sa uban nga lamok. Natungpod So, mahingan. naapod ay mga tarong-tarong nga lamok. O, abi Yes, na to, tanang lamok natungpod. malisang na ta kay makapatay dyan ni. Okay, so naapod ay mapili. Pero wala ta kahibaw kining lamuka nga hingdapo na to or atong nahinagbuog. Mao ba ni ang klasis mga tarong nga mga lamok? Okay. So, okay, Claudie. Okay, so akong utron naman ang disease nga nga mada sa lamok, either virus or parasites. Oh, yes sir. Kung Usay ato difference i-classify, ano, no? yes, Oh, ma'am. bitaw. Kay syempre kung virus, mao na siya ang microorganism, ang kagaw nga iya lang ma-carry. Unya, ang parasites, technically sir, ang virus kay di naman gud nato maingon nga parasite gud siya kay non-living organism man ang pag-classify niya no. So ang parasites, ang atong uban nga classification, pwede siya nga kanang nematodes, kanang murag bitok, murag ingana, naapod ingana nga ma-carry sa lamok. Kung familiar mo sa filariasis or elephantiasis, kanang malagdag magburot, po, ingana no, malagdag lamok pod ang mag-transmit ana. Naapod ang Anopheles no. Ang Anopheles na to ang carrier sa malaria. Ang malaria kay protozoa man siya, dili man siya virus, dili man siya bacteria. Naapod mga diseases nga bacteria pod siya in nature. So kung living thing siya, ato gina-classify siya as a parasite. Unsa ka ni rason nam no totally dili wala man gyud siya na eliminate ning lamok no. Unsa kay hinungdanan ni? Tinuod sir kay dapat kung mag-try man gud tag eliminate unya dili man gud ta maka-effort gud nga ma-eliminate siya completely no kay lisod pod kay part man gud siya sa ecosystem na man gud siya gina support nga uban nga life forms no. Syempre walay kanon siguro ang atong mga spiders diha or kung unsa man diha, pero ang ato lang unta is makontrol lang siya sa level no nga manageable siya unya. Dapat man gud kung naatay mga control programs, community effort gud siya. Kay kung ikaw ra man ang gi-effort unya makalupad man ang lamok no, wala gihapon no. So dapat community effort gud siya before pa mag-start ang breeding season unta. So naba puy dako nga role ma'am ang climate change sa pag-spread aning nga mga diseases? Bitaw no. So siguro ang ato lang pinaka ma-explain ana kay usually ang mga lamok manggod ang insects no in general maapektuhan manggod sila sa temperature para sa ilang nga pag-develop no. So mas init usually sa mga insekto, mas mainit, mas paspas sila magdako, mag-mature gikan sa itlog hangtod sa pag-adult no. So karon makakita bitaw mi og mga lamok nga cute kaayo, gagmay kaayo unya mamaak. Sakit katul ka adyo inig paak. Oh, ana ma'am no. So karon murag makakita ta nga due to climate change nag-increase man ang global temperature nato. So mas paspas bitaw ang development sa atong lamok. So karon kung sa una ang development sa lamok dapat mga 10 days na kay lamok, karon 5 days na kay lamok no. So syempre mas daghan ang atong lamok, mas taas ang possibility nga na kay carrier sa dengue no or sa kung unsa man diha nga mga disease. Bisan walay mosquito ma'am, ma-transfer ba gihapon ning mga sakit sa tao? So, depende na sir sa depende siya sa diseases, no? So, naapod mga vector-borne diseases or mosquito-borne diseases nga naa siya lahi nga mode of transmission. So, for example, kung nakatry mo donate og dugo sa Red Cross, no? Di ba, mangutana sila, have you been to Palawan? Nakadto ba kag Mindoro? Nabo kay Yes, fill up ang daan. Di ba, ingana, dapat, within 1 year, wala ka kaadto dito. Ngano ka ha? No? Kay ang Mindoro ug Palawan positive sila for malaria. So ingana, so kung makakuha kag dugo nga positive siya for malaria na transfuse siya sa imuha, so dako pod ang chance nga magka-malaria pod ka, no? So naa pod ingana nga mode of transmission. So dili lang because sa lamok. So aside sa katong manglimpyo tabangay ma'am no, unsay mga personal protection nga dapat mo buhaton against sa mga mosquito bites? Okay. So kung sa ato, syempre kung ikaw ra gud usa nga ganahan jud ka ma-protect ang imong self, so ato kitaon ang behavior sa lamok no. So syempre mamaak man gud sila kanang
Kana mga lotions bitaw no, pero ato i-note nga ang mga lotion, mga protective lotion 3 to 4 hours na ang ilang effect no. So syempre mag-sweat pud ka, dapat mag-reapply gud ka, dili siya enough nga once a day lang ka no. Unya ato pud kita unya ang mga dengue or mga Aedes nga mosquito naa sila active feeding hours. So mao na bitaw nga mag-ingon sila nga early morning ug hapon dili ka magsigigawas, dili ka mang silhig-silhig diha sa kung asa man diha nga gubot kaayo no sa gawas kay basi mapaakan kag lamok. Napod scientific explanation ana kay mao na ang peak feeding hours sa ingan na nga species sa mga sa dengue no, sa dengue mosquitoes nato. Pero it doesn't mean nga udto adlaw dili sila mamaak. Syempre kung gutom sila mamaakot sila no, kung kinahanglan nila kay need man nila mangitlog bitaw. So whole day good dapat ang atong protection. Unya kanang ang mga lamok pod no, ganhan man gud sila di ba sa atong balay kung ngit-ngit kaayo or kung medyo basa-basa diha pod ka makakita og daghang lamok. So kung kita wear light colored clothing kay mas maka-reflect man siya og light no. Kung mag dark colored ka kay very attractive man siya. Unya kung itumpod ang imong suot kay mag-init pod ang imong lawas, di ba? Mas mainitan ka. Unya ang mga lamok manggod para makakita sila og ginatawag nato kung paano ka ma-detect sa lamok nga layo pa ka, no? Kay mag-base man sila sa imong balhas, sa imong odor na kay ginapang-release diha. So unya kung hago ka, kung init imong lawas, murag makita kanila nga layo pa ikaw, no? So very attractive ka, no? Kung hago ka or init ang imong lawas. Nga na pod. Mas kuan ba na sila ma'am, mas makaklaro kung ngit-ngit kaysa hayag or same lang gihapon. Okay. So, ang ato mga insekto, kay daghan man sila og means kung paano ka ma-detect. So, dili lang visual. So, naapod sila, murag heat detector. Sa init, pwede pod ka ng, ang imong baho, madala man na siya sa hangin. So, ma-detect man nila sa ilang antena, nga naay mga chemicals diha, nga ay, naay tao diri. Naay kabaw diri. So, pwede ko kapamaak diri. Nga. That's why no katong like magpaong kog suga daghan man hinuog lamok nini. Nga no makita man kagihapon no, nga ngit-ngit man. Oo, sir. Oo, so lisod yun day mga higalo no, pero importante gid kaayo nga mag-amping ta no. Personal nga protection kinahanglan gihapon, and also magtinabangay ingon pa ni ma'am kinahanglan gid gihapon og group efforts para dili man ma-eliminate totally, at least mabawasan man lang, malikayan nato ang mga sakit. And Ma'am Gemma, na pa kay kadugang pangutana? Murag di ko kabati diri. Ako kabati murag ang atong monitor. Okay. So halong pasabot, halong pangutana diri ni Ma'am Justine no, nga kini nga kuan ba ma'am kini nga 4 o'clock habit nato, dili jud na siya enough ra no, kay igura man nato abugon ang ato nga mga kuan kini ang ato nga mga lamok. And then kanang pag apply pod og kanang unsa na lotion every 3 to 4 hours. Mahal ba dyan po ng lotion, ma'am? Mo na nga, magdaginot man lagi karon, mo na nga once a day jud pag-apply. So atong, unsa may ka-advise nimo sa ato nga mga, labi na, particularly sa mga nanay, sa mga estudyante nga, hapit na po bubukas ang klase, no? Ting uwan-uwan na rabaga jud. So, advisable ba nga magda sila ka ng mga off lotion? Ingon ni ana, ma'am? Kung sa ato pa ma'am no, kung medyo alanganin good nga every 3 to 4 hours, i-consider na lang nato nga ang active feeding hours na lang. So igkabuntag unya igkahapon siguro ato ingnan ang atong mga chikiting no nga mag-apply sila katong atong mga lotions. Unya anyway kung ga-uniform man ang mga estudyante, puti man ang ilang uniform no, so murag okay raman sila. I-ano lang nato, i-ensure lang nato pod nga syempre dili sila magduwa no sa kanang medyo daghang sa ba natawag kanang sa gawas nga medyo swampy areas. Ano mga areas nga medyo kahibaw ta nga daghang breeding site diha og mosquito. Unya usually kay kanang eskwela unsa gani na siya kanang brigada eskwela man. So usually ato i-promote pud unta nga during brigada eskwela, aside sa pag-fix nato sa mga rooms no, so ato po di-appeal dapat nga mahinluan ang palibot no, nga mawad-an to ang mga breeding grounds pud sa lamok. Kay syempre if na ay airflow, if hayag diha nga area, dili pud siya attractive sa mga lamok no, so dili ato ipalayo ang mga lamok sa atong mga estudyante or atong mga anak.
Kana ba ma'am kuan bisan ban kanang atong mga hinangor no diha sa atong kanang sa atong room, and then or kanang nakay mga bulingon nga imo sang ikuan na kay wala palabhi mo naaman jud gihapoy mga lamok ma'am, sa unsa man nakadukan na siya nga mga lamok? Ang ato ra pod ma'am no kay usually ma-understand nato nga ganahan sila diha kay namang good Kanang baho ba ang baho ang singot ana, oo. attractive mong good na sa ila. Unya kung dili gud takalaba, dili gud Oo. posible no. Kanang of course kung ato ra gud ma-afford mag-install tag mga screen sa ato balay no. Usually mong good ma'am ang mga dengue mosquito makakita ta sa sulod ug sa gawas. Unya ang sa sulod sa balay daghan pod na ang mga Culex kanang color brown mao na Culex no. Ang usually ang black and white mao na siya ang Aedes nga ato lamok. So Aedes mo na ang sa kulbaan Sa ta na ba dengue. sa mga dengue? Yes. Oo. Sa dengue mauna siya. So ato lang kita-kitaon kamay after nato siguro mapatay ang lamok ato pod Tanaw-tanaw tanaw-tanawon na kung pula to ang black and lamok, white no? ba ni siya Oo. or brown nga na medyo magka-idea ta kung unsa ni siya nga klase sa lamok. So kanang puti mo jud na delikado ma'am, pero kanang brown murag medyo delikado ta mahadlok gawas anang puti kay makamatay jud di man ta kahibaw nga gano sa kagipaak sa lamok no. So ma-found out na lamang ay giding-gidi ay. Oo. Bitaw ma'am, bitaw yang. Although ma'am naapod mga sakit nga pwede po di-carry ang atong brown or ang Culex nato nga mosquito, although kung ang concern gud nato is dengue, so mao gutong black ug ang white. Kunya kay dili man gud black and white. dili man gud masyado uso no ang mga sakit nga carried sa Culex diri sa ato no sa Leyte, dili man gud masyado. Okay. Okay, sa Claudie? So, nga ba na ba yung mga vaccine, ma'am, para aning mga mosquito-borne diseases? Kaya sa akong pagsabot, murag wala pa man, ma'am, no? Depende sir sa sakit no. So ang ato kunwari for malaria nakita ginatawag nga prophylaxis, antiprophylaxis. So ano man na siya, anti-parasitic man na. So imbis nga tambal siya, murag preventive measure siya pero dili siya gin-inject oo. So ang ginabuhat ana ang vaccine man gud sir daghan man gud siya modes ang atong vaccination. So ang pinaka usual nga mode is kanang para sa COVID no, injectionan kita sa attenuated or mahina nga version sa virus para next time nga ma-infect kita naa na tay antibodies para maka-fight over kanang mga virus infection. Unya ang prophylaxis man gud kay mura siya tambal na daan. So para kung mapaakan ka sa lamok, present na ang tambal diha sa imong nga body, mapatay na dayon agad ang parasite, no? So usually gina-recommend na siya sa mga kunwari sa mga tao nga mga to sa high risk area. So for example, if researcher ka, mga to ka sa Mindoro, sa Palawan, so painom sila tambal, no? Pero dili man gud sa city lang, usually 'di ba kung ganahan na ka mag-swimming dito sa Palawan, dili man sa uso no. Pero usually kanang sa mga dugog kag bukid, kung asa gud ang mga breeding site or high risk area gud. Pero usually sa urban, murag dili man siya masyado uso. Inga na natay prophylaxis. Pero sa dengue, as far as I know, wala pa gud tay vaccine no. Pero kahibaw ko nga under development, under study na siya. Pero ang lisod man gud sir kay virus man gud ang dengue unya napatay 4 variants. Mo na siya nga lisod diba? siguro pag development no. Unya kay kung ma-infect kag usa, maka-develop ka actually og antibodies ana. So naa kay protection for life. Sa inga na lang nga variant, napay tulo. So napay tulo. Napay Kinahanglan pa Oo. sa maning nga. So lahi naman pud to sa usa, inga na siya. So unya sa kada infect nimo sa dengue, kanang usually mas maglala ang reaction sa imong body no. So nakadungog mo sa mga tawo nga katulo na siya na dengue, kaduha na siya ng dengue nga mga walay antibodies nga na-produce kay lahi to siya nga variant. So lisod gud ay kay no mga siguro diha pa sa una no nga kuan pero di ba murag wala man gihapon na successful. So lisod gud no wala pa ang katong usama nga i-take pila ka oras mag-stay to sa imong lawas para ma-immune ka sa disease. For example, sa malaria no. Yes ma'am. Dili siya oras sir, usually ginapatake siya mga at least 2 to 3 days siguro before. Kaya dapat mag-present man siya sa imong bloodstream. So yan naman siya. So dili siya kuan nga
pang matagalan nga Dili man siya Immunity ma-wear off or- man siya sir kay mawala man siya sa imong lawas kay ano man na siya sa laon man ang imong dugo bitaw so mawala man po siya pero longer ang iyang duration siguro mga weeks siguro so until nga naa ka diha sa area nga positive nga area kunwari na kay field work for 3 months ka sa Palawan or sa ingana so depende pod sa length sa imong stay diha kana pod ang imong i-take no so mas kahibaw man ang atong mga doctors kung unsang dosage siguro nga need nimo. So para sa imo ma'am burden ba ni sa usa ka lugar like sa economic burden ba ni siya? Ang atong mosquito-borne yes, diseases, ma'am. no, lalo na good kung dengue, sir. So, for example, syempre, kung nakay dengue, malus good kag manpower, no? Aside, of course, loss of life, medyo lisod good siya i-manage, no? Para sa ato to, last time, I've heard katong nagka-dengue outbreak, murag gipa-close ang mga schools, no? So, walay klase ang mga bata, unya, para maka-fogging so maggasto pod ka sa tao nga mag-fog maggasto kag chemicals mawala kan kag time yan na no o unya sa uban pod for example sa naapod mga cases for example ang Zika no ang Zika nga virus ang effect na sa pregnant nga mga women so sa nanay wala siya epekto pero katong Sa bata, pag naggawa murag mo siya shrink ang microcephaly ang Yes, tawag no so mao pud na sa mga long term effects pod nga syempre dili siya nato mabawi irreversible pa siya nga bawi no? Pero sa kini nga mga kuan ma'am mosquito borne diseases mo survive ba ang sa katawo or siguro late na nga natambalan or sabay depende siguro sir no unya magdepend man po na sa daghan nga factors kay for example syempre ang immune system pod sa tawo mismo so kung to sa ato gidiscuss kanina dapat ang tawo kay susceptible siya unya na yung mga tawo nga mas susceptible than others so for example ang ato mga immunocompromised nga individuals hina ang ilang immune system so mas dali nga ma-invade for example sa virus or sa parasite ang ilang body unya dili pagod sila maka-react no kay wala man sila immune response good nga sakto nga para ma-combat pod ang diseases so mas dako ang chance no nga dili sila maka-recover unya sa ato syempre for example ang dengue kay naamang good siya stages di ba nakadungog mo sa dengue lang dengue fever unya mga to siya sa dengue hemorrhagic fever kung hemorrhagic na may hemo so na blood na so mauna nang time nga mag-bleed na ang gums mag-bleed na ang nose mga ingana no kay since wala siya naagapan so mas nagiging mas malala unya kung dako na kayong blood loss dito na ta mga to sa dengue shock syndrome mag-go into shock na imong lawas so kung dira nakabanda nga mga stages medyo delikado na gon no so pero taas man sad ang recovery basta early lang sad ma-detect pod ang mga ang symptoms unya ma-prove dayon sa mga hospitals nato nga inga na ang iyang condition na pwede ba ka makahatag og tips ma'am nga para dili na mo grabe ba kayo ang uban man god humaton pag 3 days or pila ka days pa usa pa dadon sa hospital bitaw no kay naka-experience ka na sir kay nagud ko estudyante nga 4 days good siya gi fever unya ika 4th day pa siya nagsulti na mo nga nagsigid di siya chills for 4 days na unya dito na siya na mo na nadala sa infirmary no unya dito pa na prove nga na dengue di siya unya mayo na lang kay okay pod ang iyang panglawas naa na siya sa recovery phase so kuan pang iyang immune system so okay ang iyang immune system ato unya first time ra pod niya nagka-dengue pero kung sa ato no lalo na dres mga estudyante syempre wala kay family no mga 1 to 2 days if basta gi-fever na ka lalo na pag mga 30 38 39 nga na ang iyagod kay 40 bitaw unya wag gud siya nagsulti no ayaw mo kagool no so better na gud na nga makahibaw kung mag-worry ang inyong parents pwede ra gud mo kasulti sa inyong mga advisors no so og ang ato mga parents po syempre ang mga bata if mag-fever siya mga inga nakataas no ato na lang idiretso it's better to be safe no than to be sorry nga no lalo na pag walay sipon unya kung sipon naman ugobo syempre lahi naman po lang nga kind of disease so at first signs sa mga symptoms manigurado na lang jud no kay wa man gud may mawala na to tama mismo Ma'am Gemma napakay kadugang pangutana
Okay. Nindot ka sa itong gisgutan karon ma'am, no? Kay about sa lamok, and then di gud data mo hatag og konfiyansa ni ini mga brown man or whatever. So sa may ka-advise ni mo ma'am, sakto ba nang unsa may dugang panimong buhaton, labi na kay daghatang mga bata, and then hapit na pud ang ting-uwan. Bitaw. So, ang ato magud naman na, so aside siguro sa pag-include katong sa community efforts sa Brigada Eskwela, I mean kung kaya ra siya unta nga ang kanya-kanya mga barangay na naatay own good nga initiative, no, nga mag clean up good nga tinarong, no, kay kung ikaw ra man usa ang mag-effort ma'am, kay murag dili man gud siya very very promising, no, kay daghan man gud source sa atong mga lamok unya. Dili lang good, pwede gud siya parisan, no, kung naa man gud tay budget, why not nga kanang after nato clean up drive pwede ta ka fogging, pero dapat ang fogging na ay chemical, no, unya. Combined efforts pod sa protection, no, protection sa atong mga self, katong wear light clothing, unya ang atong mga protective lotions, nga na siya. Unya kana naman pod siguro ma'am, no, ato lang i-understand kung paano mag-work ang atong mga lamok unya. For malaria man wala man diri, wala pay, as far as I know, wala pay cases sa Leyte, no, pero naatay lamok dere, naatay Anopheles nga lamok dere around. So ang kulang na lang sa atong disease pyramid, for example, is ang source of infection, no. So dili man taganahan nga kita ang maging una, nga kita ang patient zero, no. So kung mangadto pud tag mga high risk areas, ngadto tag field work sa mga positive area for Mindoro, Palawan, kita pod nato na proteksyonan pod ang atong sarili, no, nga mag-prophylaxis kita para pod pagpuli nato diri sa Leyte, sa Southern Leyte, dili pod kita maging source of infection, no. Unya if knowledgeable man gud ta nga ingan na ang mga, syempre ang daghan gud nga tawo, daghang mga misunderstanding, no, sa lamok, nga na kung naatay knowledge, no, ato pod of course i-share. So I hope nga so thank you bitaw na sa DYDC kay na mga platforms ba nga maka-share tagamay sa atong mga knowledge diri about sa lamok nga very well misunderstood sa ato mga viewers, and hopefully, no, mas madako pa siya nga program unta para mas maintindihan gud sa ato nga public kung paano gud siya dapat correctly i-manage. So kini nga diseases ma'am, wala ni gipiling edad, wala gipiling nga gender. Wala jud sir. Although syempre of course kung magingon ta siya mga bata kay mas low man gud ang ilang immune system, unya always could be sila magsuot-suot tong asa. So kana lang, no, so medyo high risk sila kaayo kay very lihukan man sila kaayo ana nga di pagod bagingon nga kung asa na ngadto. So pero generally wala gud siya may gipili, no, so very susceptible ta tanan. Kung example gipa ako lamok and then wala man hitabo na ako, enough na ba na masulti ko nga okay akong immune system? Ligon. So may sakit ug wala ang lamok sir, unya dili man ta ka-assume nga agad-agad magmanifest ang disease, no, kay naaman ta ginatawag nga incubation period. Kay ang requirement man god kung gipaakta ka sa lamok, dapat ang amount sa virus or ang amount sa parasite enough siya to cause a disease. Unya, para maka-cause siya disease, matake pa siya mga 3 to 5 days. For example, ang dengue, no, 3 to 5 days after ka paakon. Dira pa ka mag-start og fever, no, dili agad-agad. Dili agad-agad kay mag-spread pa man siya sa body. So dili ka sure kung asa dito nga lamok sa past few 5 days nimo, kung asa dito ang nakapaak nimo. Pero of course, syempre kung makaingon ta so far wala pa man ko gi dengue, wala pa man ko gi ngana, so siguro makaingon pa ta nga medyo maayo pod ang atong panglawason, no, ingana. Although naapod mga mosquito-borne diseases nga dormant siya, no, nga naa siya sa ato lawas, unya after 1 year pa siya magmanifest. Mao na bitaw nga kung mag-screening for blood test or blood donation ang atong Red Cross, 1 year good ang ilang gap, nga dapat wala ka nakakadto sa mga high risk areas. Kay naay mga uban nga after 6 months, after 8 months pa siya magmanifest. Okay, so hapit na natong oras ma'am. Kini na lang, unsa nga mga cutting edge technologies ang gi-develop especially diha sa DPM para pagpugong lang ani nga mga diseases?
Okay. So, manuman ta sa cutting edge technology, no? Kaya very humble pa man gud ang atong department. Pero, naami mga studies karon no, naaman, kay bawta nga na ang katong, ako gi-mention ganina nga ang predatory mosquito, katong mga siya uban nga lamok, no? Na diri sa biska. So, pwede gud siya nga, pwede siya ma-effortan nga, try na to pa daghanon, no? Unya, pareho pa ang advantage ato kay pareho gud sila breeding grounds. Magdidto gud siya mangitlog sa mga cups, mga laton, dira po siya mangitlog. So same sila gud og target, no? Makapatay gud siya. Pwede gud siya nato i-exploit ang iyang behavior nga ingana, no, para makakwanta sa makapa-lower ta sa atong cases dire. Unya, naay mga cutting edge technology ko nga nahibaw-an pero sa gawas. Sa gawas, oo. Nakakita ko nga sir na kay wallback ya diha. Naay mga naay mga SIT, no, siya, sterilization techniques, na apoy mga sa ubang bansa na sila yung mga mag-release sila genetically modified nga mosquito, nga kunwari ang lalaki nga mosquito, mag-release sila didto, pag nag-mate sila sa babayi, ang tanan nga itlog sa babayi kay dili siya mag-hatch. Wow. O, mga lethal genes nga na. Although ang atong limitation ana, dili pa kita allowed sa Philippines sa mga genetically modified nga mga animals nga mag-release mga ingana na, so wala pa tay masyadong nga policy diha unya. Ang knowledge pagod sa atong public mag-ingon ta ay mag-release sila glamok. Ang understanding sa atong public medyo lisod pa siya convince nga mag-take up tag-ingan nga kind of technology. So hopefully soon maging acceptable na po ang Philippines sa ingana nga kinds of technology kay daghan na gud siya nga applications pod nga gibuhat siya sa gawa. So for now, dili medyo limited pa ta sa mga old school systems, no? Naapoy mga studies sa mga partner natong agency. So kunwari naapod ang problema pod nato karon no kay ang rice pod sa insecticide resistant nga mga lamok, no? Kanang mag-spray ka dili siya mamatay, no? So naay ingana nga problem karon sa mga metro. Okay? So daghan gud nga mga population kay mag-mutate man ang atong mga lamok kay insects man sila, daghan ka nga insekto ma-form tag 2 weeks ra man ang ilang life cycle, no? So maka-form gud sila resistant. So ingana pa wala pa study diri sa ato, no? Sa latest sa Region 8, I don't think so nga naatay study diha, no? So I hope nga maka-explore pud ta nga ato tanawon kung unsa gud ba ang cases diri sa mga natay reports sa dengue cases pero wala tay reports pa nga ang atong lamok ba diri na ba siya dengue, pila ka percentage for example ang carrier unya pila pod sa mga lamok diha ang resistant, no? Kay basin mag spray ta diha og insecticide, mag fogging ta unya kay dili di ay na siya effective, no, kay resistant man di ang atong population. So looking forward, no, sa ingana unta nga mga kinds pa sa study ang amo department in the future. Okay. So, last na lang ma'am, panghinapos nga mensahe na lang sa atong mga naminaw karon. Okay na. So, first siguro, so thank you, no? Thank you sa pag-guesting sa amo dire and we hope nang nakahatag mig ginagmay nga information. So, lalo na karon, pasulod na ang klase nga daan, magdungan ang sunod sa klase, magdungan na pod ang tig-uwan. Kay last nga information, ang dengue manggod nga lamok, mangitlog sila, no, maski summer, di ba mag-hatch man ang itlog sa tubig man sila. Ang dengue nga lamok kay makasurvive man o maski dry ang itlog sa Aedes nato, no. Unya pag start sa uwan, ma-hatch sila dungan. Mo na siyang arang kadaghang lamok igka June, July pag start sa rainy season, no. So dira pa lang before pa mag-start ang tig-uwan, I hope na makagama ta, no, ang atong mga communities dire sa own nato nga way, no, kung paano ma-protect ang atong mga families ug ang atong mga ang atong community mismo, no. So it's a community effort, dili lang gud siya dapat usa ka tawo ang magbuhat ani. So dapat tanan gud mag-participate unta and natay mabuhat, no, to protect ourselves. Okay, so ayan. Okay. Salamat kaayo. Okay, mga higala, mga ko to si Dr. Justine Binit Milyado, Assistant Professor 4 sa Department of Pest Management sa Visayas State University. O dagang salamat ma'am sa pagsanong sa mong imbitasyon. O walang dagang oras, dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kinisiglodik kayon daw gangtod sa sunod nga hikayon sa parehong nga oras ug istasyon.
Og sa ngalansab sa atong partner across the board, June Antegra, sa pagpanguna sa atong station manager, Dodenz Alaras. Kini si Gemma Distriza para sa atong tulumanon na Tech Talk. Tok na ta. This is DYDC FM 104.7. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng